Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyung ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Basta Marcos bangag, pare-parehong mga manggagamit. Taong bayan mag-aalsa na nga ba dito sa EDSA upang patalsikin itong presidente kuting ng Norte na ito? Dito nga natin makikita mga kaibigan na basta tatak Marcos, tatak mga pulboronic talaga. Katulad na lamang nitong si Senadora Amy na ito na talagang napatunayan na nga sa ating mga mambabatas or sa ating mga mamamayan na ito ay gumagamit din ng ipinagbabawal na push-ups katulad ng kanyang kapatid na si Pulvoronic King na si Kuting ng Norte. Kaya na lamang talagang dito natin mapapatunayan ng magkapatid na ito ay talagang nagpoprotektahan na nga. Kung ano nyo pang naalala ay matinding ang inilaglag nitong si Senadora Amy ang kanyang kapatid na si Presidente Kuting na talaga daw gumagamit ng ipinagbabawal na push-ups na pulveron. Ngayon ay napatunayan na siya din ay gumagamit ng pulveronic or ng pulveron ay talaga bang nanlumo itong si President or itong si Senator Amy dahil sa matinding pagbubulgar sa paggagamit niya ng mga pulveron. Kaya na lamang nag-init ang mga tao at sinabing, "Tautu, pare-pareho kayong magkapatid. Talagang hindi na nga lang kayo manggagamit, mga adik pa kayo. Sana ay hindi na kayo makapatuloy dito sa ating mga government or hindi na kayo manalo bilang mga government officials ng ating bansa dahil mas pinapahiya nyo lang ang ating bansa imbis na nakaka-attract tayo ng mas maraming tinatawag nating mga endorsers ay dahil sa inyo ay mas lumalayo sila at wala nang nagbibigay or naglalagay ng mga matataas na sponsor endorsement sa ating bansa katulad na lamang ng Tesla at ng Facebook or ng Meta. Kaya na lamang hindi maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing at mga opinyon. The best president for me is Tatay Digong at kung pwede na talaga siya pa rin ang presidente kasi lahat ng gumagamit ng bawal na Bushabs takot sa kanya pero ngayon proud pa sila ipakita na gumagamit sila ng bawal na bushabs. Mainstream media, ala na gaano naniniwala dyan. Dito na tayo sa social media, parehas ang binabalita, walang putol-putol, diretso ang sinasabi. Mahusay social media, Duterte lang malakas. Solid Duterte kami sa Luzon mula ngayon. Binudol kami ng mga kuting kahit isa sa ipinangako nila walang nagawa basta sa lineup ni Duterte ang iboto natin para Philippines will be great again. Kung ako papipiliin, Team Duterte dahil ang kanilang pamamalakad ay walang katulad at dahil gusto ko ang buong bansa ay maging katulad ng Davao in the hands of the Duterte team. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po and God bless. Ayan, ngayong mga panahon na 'to, nangungulila sa kalinga ng, Rodrigo Roa Duterte. Dito sa video na 'to mga kababayan, October 12, 2024, Kalye Survey, ay diyaan ho sa Pasig. At kumbaga puwede ho nating sabihing ang NCR, baluarte ng administrasyon. Kasi pagdating sa Visayas at Mindanao, matik na ho 'yan, na talagang, puro Duterte ho ang maririnig natin diyan. Pero dito ho mga kababayan, 'pag narinig niyo ho ang, salitang, apelidong Duterte dito sa Luzon, meron hong ibig sabihin 'yan. Kumbaga yung nakaintindi, ayun. Hindi hindi nalason ng kanilang kaisipan ng mga mainstream media. Sabagay 'no, ilang taon pa ho ba kaya mananatili ang mainstream media, sa paghahari-harian pagdating sa impormasyon sa ating bansa? Kasi sa mga nakalipas na taon, medyo humihina na ho talaga ang mainstream media, pati yung mga advertiser nagpupuntahan na ho sa social media. Dahil mas marami hong matang nakatingin ngayong mga panahon na 'to sa social media kaysa diyan sa mga free TV kung tawagin 'no, yung ano, yung mga mainstream media. Mas marami pa rin hong dumami ho ang nanonood ng, ano ngayon sa social media kaya yung mga advertiser nagpupunta na ho dito. At kasabay ho ng pagpunta na 'yan, talagang, itong mga mainstream media na 'to,
pinipilit din ho nilang i-penetrate ang mainstream media. Kaya doble effort ho ngayon ang mga vlogger dahil kung dati noong 3 years ago, 4 years ago, napakalakas ng mga independent vlogger dito sa social media. Medyo ngayong mga panahon na 'to, napapasok na rin ho nila kasi binibitawan na ho nila, alam ho nila sa ayaw at sa gusto nila, kokonti, kumbaga mababawasan yung kanilang share pagdating sa mga manonood sa Free TV. Kaya nagpupunta ho sila majority ngayon sa social media. Kaya kung itong mga ganitong klaseng mga kababayan natin, ngayong mga panahon na 'to, babad sa social media at ang bukang bibig nila pagka nagkakaroon ng kalye survey, Duterte, ibang klase ho yan mga kababayan. Diba? Ibang klase ho yan. Pakinggan ho natin kung anong sasabihin itong si Manong. Kung ngayon yung eleksyon, kaninong lineup yung kukunin nyo? Duterte. Taga Bakit, sir? Mindanao ako. Saan sa Mindanao, sir? Sa Agusan del Norte. Sa Agusan. Kabadbaran City, Agusan. Agusan del Ay, Norte. Kabadbaran. Oo. Kabadbaran. Agusan del Norte pero nasa Manila sila, no. Talagang pagka kung yung mga taga Northern Luzon sumisigaw sila na merong solid north, pero ngayong mga panahon na 'to medyo duda na ho tayo. Sa kadahilan ng itong si Gov. Chavit, nakita naman ho natin wala ho siya sa senatorial lineup nitong si Marcos Jr. Kaya medyo diskumpiyado ho tayo pagka binabanggit yung mga solid north na yan. Ang tanong dito ho tayo magkakaalaman sa susunod na eleksyon. Meron pa nga ho bang solid north? Yun ho ang tanong dyan mga kababayan. Tapos Si Duterte, tumira yan sa Kabadbaran. Sino pa dyan, sir, yung mga gusto nyo? Basta Duterte. Duterte. Kaya pagka gusto nyo yung maayos, ito base lang ho ito sa ating obserbasyon. Yung mga nagmamahal kay Duterte, ang gusto lang ho talaga nila mabawasan ang kriminalidad at mawala yung salot na illegal na droga. Pagka ho kasi kayo, siguro yung mga nagsasalita na puro paggurgurang ginawa niyang si Duterte, no? Maraming natumba diyan. Malamang meron silang kamag-anak na gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Kasi pagka nakaupo ang isang Duterte sa ayaw sa gusto nila, kahit na malumanay yan si BP Sara, naku po, may kalalagyan kayo dyan sa ali na yan. Duterte lang talaga, sir. Duterte. Express Digong Duterte. Duterte. Sino pa po? Parang Team Duterte. Team Duterte. Basta Team Duterte. Bakit po Team Duterte? Siyempre, si Duterte nung siya pang nakaupo, marami na siyang napatunayan. Marami nang naiba sa Pilipinas. Marami nang nabago. Isang matikas na saludo para dito kay Sir. Saludo, saludo po tayo dyan kay Sir. Pagka ganyan ang mentality, sana ganyan ang mentality na lahat ng Pilipino, no? Nakikita nila yung mga mabubuting nagawa nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Again, kahit tayo aminado ho tayo dito, na marami din hong mga kapalpakan na nangyari nung panahon ni Tatay Digong. Yan si Duque, no? Talagang bugbog sarado ho sa atin sa PH update yan si DOH Secretary Duque, pero hindi siya tinanggal ni Tatay Digong. Pero naniniwala ho tayo sa wisdom ni Tatay Diggs na kung bakit di niya tinatanggal yan si Duque, meron talagang malalim na kadahilanan. Yun ho ang atin doon. Basta doon tayo sa pamumuno ni Tatay Digong, kung sino ang kanyang mga susuportahan, solido lang ho tayo. Duterte lang, ika nga. Pakita ho natin dito sa mga kalaban ni Tatay Diggs na yung hanay ng mga Duterte supporter mahirap gibain, mahirap buwagin. Diba? Pakita ho natin to sa susunod na eleksyon. Kahit dyan sa comment section, kahit ngayon ho mga kababayan, kung gusto nyo ipakita dito sa mga Talyanista Ten sa Imada na ang mga Duterte supporter talagang nagsusumigaw pa rin sa iba't ibang bahagi ng mundo, iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mag-comment po kayo dyan sa comment section. Ilagay nyo lang ho dyan. Saludo kayo dito sa mga nagsasalita na to. Tuloy. Kaya Team Duterte pa rin. Team Duterte. Saludo. Ano yan? Sa darating na halalan. Thank you, sir. Salamat. Team rin ako, Duterte. Bakit Team Duterte? Para mawala yung mga bangag ngayon. Alalagot ko. Ala, Marcos Jr., gusto ka nang mawala ng mga kababayan natin. Anak na to. Matindi ho yun, Ulitin ho natin. Matindi yun, Game. Isa pa. Sa darating na halalan. Game. Thank you, sir. Salamat. Team rin ako, Duterte. Bakit Team Duterte? Para mawala yung mga bangag ngayon.
Ang dami nga naman ng mga bangag ngayong mga panahon na 'to, 'no? Ang daming kabalbalan na nangyayari, 'no? Ibang klase ho 'tong mga panahon. Mantakin niyo ho 'yun, tanghaling tapat, sa harap ng tindahan, may bumabatak. Magtaas ng kamay yung mga nakapanood doon sa sinabi ko ho sa inyo kagabi. Kagabi ko pa ho natin nakita yon kasi hindi ho natin ipapalabas dito sa PH Update. Kasi base sa ating analytics, meron mga bata-batang nanonood sa atin. Ayaw naman ho natin silang i-expose doon sa mga ganong klaseng content, no? Medyo ano yun rated kabangagan yun kung ika nga, no? Makikita nyo ho kung paano niya hihit-hitin, ika nga. Yung kanyang hawak-hawak sa tapat ng tindahan. Hindi ho natin ipapakita, pero kung gusto nyo makita, punta kayo kay Sir EB. At sa mga ibang content creator na talagang balagbag lang sa content. Tuloy. Ayan sir, thank you. Tayo, Team Duterte. Saludo kay Maganda na Sir ginawa ni Sir Duterte. Mm. Yung passport mo, in-extend yung Naku po. expiration, yung Naku. driver's license, Naku po. yung 2 years, ginawang 10 years. Naku po. Yung security license, 2 years. Si ate mukhang merong kakilalang natukhang ah. Mukha pa lang ni ate ah. No offense ate ah, pero kung kayo natukhang, malamang sa malamang, nakialam kayo dyan sa usapin na yan. Tayo wala po tayong kakilalang natukhang. Wala po tayong kakilala na tinumba dahil dyan sa ipinagbabawal na na gamot na yan, no. Siguro yung si ate, meron siyang Pero yung mga punto de vista ni Sir, 5 years passport, 10 years driver's license, at ano pa ba? Basta marami hong nagawa si Tatay Digong. Yung mga accomplishment niya, kahit sa 12 years nitong administrasyon na to, imposible ho nilang ma-replicate yun nung ating sigurado dito. Ginawang 5 years. So, magandang ginawa ni Duterte. Saludo, sir. Yan yung mga Pilipino na hindi na nalalaso ng kanilang kaisipan ng mga walang kwentang mainstream media. Saludo. Ayan, sige po, thank you. Kayo sir, sino? Duterte Brothers, Duterte Brothers. Bakit sir? Saludo. maganda patakaran nila sa Davao. Yo. Kayo sir? Duterte. Bakit Duterte? Mas maganda sa patakaran kay Duterte kaysa ngayon. Marcos, walang nangyari. Mahal ang bigas. Tagos! Nako, kaya kailangan nating takpan ng pagmumukha nitong nila sir kasi itong mga binibitawan nila on point talaga di ba? Yung kanilang binabanggit dito sa survey na to, yun ho talaga refleksyon ng administrasyon nitong si Marcos Bangag. Walang nangyari, mahal na pangunahing bilihin, nagbabalikan yung mga bangag, di ba? O yung largest struggle sa kasaysayan ng Pilipinas. Kumusta na, sir? Yung driver ng photon van, nasaan na? Talagang nagpa-party-party ngayon yung mga bangag eh. Wala na ho silang takot. Yung tipong sa kalagitnaan ng araw, doon ho sila sa karsada, sasabog. Kawawa kayong tao. Walang nangyari. Saludo. sa pangako. Saan yung maraming pera nila, kayamanan? Sila lang na kinabang, hindi ang tao. Nako, yan na nga ho ba sinasabi natin. Talagang yung pambubudol nung nagdaang eleksyon ay napakatindi ho. Naririnig nyo ho ang sinasabi nitong si Sir. Yung pera na pinangako, ibig sabihin meron hong mga propaganda nung nagdaang eleksyon na kung saan pinapangakuan ng ating mga kababayan na magkakapera sila kung sakaling iluklok nila si Marcos Jr. Anak nanto ko, wag ganon. Ngayon, pagka BS, malayo pa lang alam na ho natin. Pagka yung BS na yan, apelido Marcos, naku po, magsitakbo na tayo dahil walang gagawing matino yan. No? Kung sino man, alam niyo mga kababayan, ito itaga nyo sa bato. Kahit sino pa ang maging kalaban ng mga Marcos na yan, kalaban ho natin yan. Hindi na ho tayo maniniwala sa mga unitim na yan. Kajululan yan. Hindi ho tayo nagmumura dito pero yun lang ang sasabihin ko, kajululan yan. Kahit sino pa, kaya yung mga nakikipag-alyansa dito sa administrasyon na to, naku po, magdasal kayo, magdasal. Sige sir, thank you sir. Salamat po. Kasi may kanya-kanya naman tayong opinion po.
Opinion nyo lang naman to ma'am kung sino yung mga papili. Wala ulit yung mga adik. Naku, So, Team Duterte kayo ma'am. Opo. all the way. Saludo kay madam para mawala yung mga bangag. Saludo. Isang palakpakan muna. Saludo. Saluduhin nyo naman ho itong si madam. Kanina ka pa nakatambay dyan. Baka hindi ka pa nga nag-like. Mag-like ka muna. Like mo muna. Like na nga lang eh. Yung iba nga dyan, nagpapakulay pa, pero thank you ha. Kahit, i-like lang naman. Alam nyo ho mga kababayan, pagka nakikita ho natin yung ating like button, talagang napakaraming nagla-like. Parang ano na ho yan, kumbaga, yung pagpapakita nyo na na-appreciate nyo yung ginagawa ng mga content creator, talagang nararamdaman ho natin. Hindi lang ho kay PH Update, maging sa ibang mga vlogger, i-like nyo ho. Yang si Reaction, si Brother, si Buster, mahuhusay ho yung mga yan. Alam niyo ba, malulupit yan. Kumbaga, yan ang mga gold standard ngayong mga panahon na to. Mga gold standard ho yung mga yan. Yan, third floor. Naku po, yari tayo dyan. Tuloy. Damadami na may mga adik. Totoo lang. Correct. Oo, totoo yun. Totoo yan, totoo. Ayan. Saludo. Sige ma'am, thank you po. Salamat. Kalye survey ngayong darating na halalan ma'am, senatorial election. Sino po kaya yung mga pipiliin mo? Team Duterte, Team Marcos o Team Kakamping? Duterte. Bakit po Duterte? Na naman. Landslide to. Mga swapang, mga kurakot sa buhay. Saludo. Gusto nyo ibalik si Duterte? Oo. Kung hindi yung tatay, yung anak na lang. Saludo, madam. Dalawang kamay, pati paa, saludo. Saludo, pati paa, pati kamay kay madam. Diba? Ganda yun. Galing. Sige ma'am, thank you po. Salamat. Bumoboto na kayo. Shoutout dito kay Kuya Vlogger, kay Vinet ba to? Vincent. Vincent. Shoutout Vincent Salamat sa ano mo. Follow nyo ho yan si Vincent. Meron ho siyang YT at Hindi pa. Ngayong darating na halalan, midterm election for senatorial, sino po kaya yung mga napupusuan nyo? Team Marcos, Team Duterte o Team Kakamping? Duterte. Bakit Duterte ang mga napili nyo? Taga-Davao yan eh. Taga Davao kayo, sir. Taga-Davao kami. Kumusta naman ang Davao? kung pinagmamalaki nila yung Solid North, meron kaming tinatawag na Solid Davao. Solid Visayas and Mindanao. Si Vismin. Meron kaming Solid Vismin. Okay na. Saludo. Sige sir, thank you. Salamat. Of course, Saludo. Team Duterte tayo. Bakit po Team Duterte? Nakita naman natin before na since si Pasig President City ho Duterte yan, yung namumuno, meron pong mga nagbabago, right? Correct. Kasi takot yung mga adik ngayon ang naglalabasan na sila sa totoo lang. Paano yung ating presidente walang matigas, walang solidong tayo sa usapin ng illegal na droga? Parte-parte sila, di ba? Sa daan na lang ho talaga ngayon sila nagbabato. Wala. So yun sir, Team Duterte kayo sir. Opo, sa kay Duterte at the same time, taga Mindanao kami ko, so support kami kay Duterte. Sige sir, thank you sir. Maraming salamat po. Duterte pa rin, sir. Bakit Team Duterte? Gusto ko yung sagot ng isa. Napakasimple lang para maubos ang mga bangag. Yeah? Parang mas maganda po kasi yung administrasyon ni Duterte kaysa sa ngayon, sir. So basta mas gusto nyo Team Duterte? Opo, mas gusto ko po yun. Sige sir, thank you. Duterte siya, siyempre. Bakit Team Duterte? Basta Team Duterte. Team. Ayun, thank you. Duterte, Team Marcos o Team Kakamping? Alam nyo ho yung mga Team Duterte, di ba? Yung korte pa lang ng pagmumuka, alam nyo na. Hindi lubog ang panga, hindi lubog ang pisngi, hindi mulat ang mata. Alam nyo ho yung mga Team Duterte. Hindi mga bangag. At hindi ho sila gumaganito. Hindi ho sila gumaganon. Pagka nakita mo yan, in-interview mo, gumaganito, naku po, automatic, Marcos Jr. yan.
administration yan. Duterte. Bakit po Duterte? Saludo, saludo. Kahit sa paano, maganda rin ang nangyari sa kanila. Correct. At sa Thank you. Salamat. Napakatindi nito. Ngayong Shoutout darating kay na Vincent, halalan. Vincent, shoutout. For senatorial candidate, sino yung mga iboboto mo? Puro Duterte? Bakit puro Duterte? Maganda yung pamamalakad nila eh. Ako taga Mindanao ako, ano ko na yung mga nila gawain. O kaya nga, iniimbitahan ko kayo, lahat na sambayan ng Pilipino. Pero bang ganun lang. Mga kababayan natin na nasa Luzon, para kung malilibre ko lang kayo ng eroplano, nililibre ko kayo kahit di pa ako nagpunta doon. Basta magpunta kayo, pakita nyo Davao, di ba? Kasi kahit di ako magpunta doon, okay na, Duterte na ako eh. Hindi mo na ako kailangan kumbinsihin. Kumbaga, sold out na ako sa'yo eh. Sold na ako sa'yo eh. Di ba? Wala na eh. Kahit na di ako magpunta doon, nakita ko na yung ginawa niya sa buong Pilipinas nung nakaupo si Tatay Digong. Wala na ho tayong pag-uusapan. Kumbaga, tapos na, ika nga. Yung mga medyo diskumpiyado pa at gusto nilang makita at maramdaman kung anong kayang gawin ng mga Duterte na to. Kung sakaling tumakbo itong si VP Sara sa 2028, aba, kung malilibre ho kayo ng pamasahe, dadalhin ko kayo lahat doon, pero hindi ko kaya, pero para para lang sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, para magkaroon ho kayo ng tamang desisyon sa mga susunod na panahon, bisitahin nyo ho Davao City. Pati tourism, yung kampanya, ginawa ng tourism, anak ng toka, PH update talaga, oo. Tuloy! Sa tatlong grupo, sir, sino yung mga napupusuan mo? Team Duterte, Team Marcos, o Team Kakamping? Duterte. Bakit po Team Duterte? Mabagsik. Mabagsik. Matalim. May pangil. Saludo. Duterte din, sir. Duterte lang ako. Bakit Team Duterte, sir? Subok na yung tatay. Baka nakaupo yan, magbago ang takbo ng Pilipinas. Baka mamaya gayahin niya yung tatay niya. Yun lang. Ayan. Thank you, sir. Kayo rin, sir. Duterte. Bakit Duterte? Biglang nagbago kayo, sir. Naging Duterte. Kaya nagbabago na lahat ng kwan. Nalis niya yung mga droga, yun lahat. Sige, sir. Thank you. Salamat. Nagano siya. Karoon siya ng second thought. Hindi pala. Sorry. Balik ka dito. Duterte na ako. Yan. Hindi naman ho, dito ho kasi yung mga diskumpiyadong naliligaw kay PH Update, ang trabaho ko ho dito, makumbinsi kayo na itong mga Duterte na to, walang ibang hinangad kundi ang kabutihan ng sambayan ng Pilipino. Yun ho yun. No? Pero wala ho tayong kakilala dyan sa itong kay Tatay Diggs, kay VP Sara. Wala. Again, ika nga ni Trillanes, walang humahawak sa akin. At Siguro kaya na lang ako ulit. Duterte na lang ulit. bakit po Duterte? Kailangan kasi natin mga kamay na bakal eh. Para at least madisiplina tayo. Pilipinas kasi kulang sa disiplina eh. Yo, number one ho yun. Totoo yun. Pag nagpunta ho kayo sa ibang bansa, ito kwento lang naman. Pag nagpunta ho kayo ng ibang bansa, makikita nyo ho doon, alam nyo yung mga tao doon, sila, rinirespeto ho nila yung kanilang mga patakaran. Pagka sinabing bawal magtapon, hindi ho magtatapon. Pagka sinabing bawal tumawid, hindi ho tatawid. Talagang disiplinado ang mga tao. No? At saka yung mga pagka ikaw alam nila turista ka, bisita ka sa kanilang bansa, ikaw ang pinagbibigyan dun sa ibang mga lugar na napasyalan na rin naman ho natin. No? Ikaw ang pinagbibigyan, ikaw ang dadaan, nakita nila, hindi ka lokal, titigil sila. Yung tipong, yung courtesy ba? Dahil alam nila, nagdadala to ng mga komersyo sa bansa namin. Kailangan, para bumalik tong mga to, kailangan, di ba, yung mga rules, talagang ipakita namin na very welcoming kami. Di ba? Ganun ho yung datingan ng ng mga ibang bansa. Pero dito, naku po, nasa gitna ka na, didiretsuhin ka pa, ng toka. Experience ho yan, nasa gitna ka na, kitang-kita na, kahit na naka-red pa o Eto na ho mga kababayan, dumako na ho tayo dito kay Senator Amy Marcos. Pakinggan ho natin ang kanyang nobena. Ito ho, ang kuha na to, ito ang kuha na to,
noong kinatigan ng Korte Suprema yung pagpapalibing dito kay Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Kinatigan ho yun kasi nagpetisyon yung mga dilawan na i-postpone, i-delay yung pagpapalibing dito kay Marcos Jr. Pakinggan ho natin kung ano sasabihin dito ni noong yung medyo ano pa ho siya dyan medyo mura pa ika nga. Medyo manibalang pa yung mangga na yan. Pero ngayon, di ba? Hinog na yung mangga natin. Tsaka yung baba mo dyan, madam, medyo mahaba-haba pa sa totoo lang, ha? Kasi ngayong mga panahon na to, kita ko yung baba mo, medyo umurong eh. Ano ba nangyari? Pinag-grinder nyo ho ba yan? Tuloy. Diba? Mali. Ibang umandar. Dito ho tayo. Game. Yung quality ho ng video, pasensya na kayo. Ako ho to November 18, 2016. Ho itong video na to. Gusto ko lang maipakita para maintindihan ho natin yung kinasasama ng loob ng mga Duterte supporter dito sa mga walang yang Marcos na to. Okay? Para masundan ho natin yung saloobin ng mga Pilipino ngayon na galit dito sa mga Marcos na to dahil sa pambabarubal nila sa mga Duterte. Dito ho natin makikita yung kawalangyaan nitong pamilya na to. Tuloy. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kakatakot naman si Sen. Sa Ivy wakas, Matanejo. napatupad sa araw na ito Low quality lang. pabilin ng aking minamahal na dating Pangulo Ferdinand Edralin Marcos na maihimlay naman ang kanyang mga kapwa-sundalo. Ako at ang aking pamilya ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat na nagpatotoo sa karapatan niyang mahimlay sa libingan ng mga bayani. Hindi, wag ganon, Sen. Amy. Kabalbalan yan. Kahit 1,000,000 pa ang magpatotoo kung walang ipinakitang political will itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa pagpapalibing na yan, isa lang ang dapat yung pasalamatan dyan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama, mali? Tama ho ba o mali? Kasi kung sinasabi natin nagpapatotoo, pag uwi pa lang ni Ramos dyan sa mga labi nitong si Marcos Sr., marami na nagpapatotoo na yang si Marcos Jr. talagang sumama sa digmaan yan, di ba? Talaga nakipaglaban ho yung sundalo talaga siya. Marami nagpapatotoo. Anong nangyari? Nakaporma ba kayo sa mga dilaw? Kaya yung sinasabi mo ng mga salamat po sa mga nagpatotoo, utot mo. Rektahin mo na. Salamat, Tatay Digong, sa ginawa mo, sa political will mo, sa pinakita mo sa sambayan ng Pilipino. Dapat malibing ang aking ama dahil hindi dahil naging mahusay isang Pilipino, mahusay isang presidente, mahusay isang sundalo. Naging presidente lang siya, kaya siya malilibing dyan. Yun lang. Una sa lahat, kay Pangulong Duterte na nagmungkahi nito sa Korte Suprema. Ulitin nga natin yung kay Pangulong Duterte. Game. Na nagpatotoo sa karapatan niyang dito banda sa yan. inyong lahat. Na nagpatotoo sa karapatan niyang mahimlay sa libingan ng mga bayani. Una sa lahat, kay Pangulong Duterte. Palakpakan! Maraming salamat kay Pangulong Duterte. Una sa lahat kay Pangulong Duterte. Yan ang sinasabi natin, Senator Aimee. Kaya kayo nababansagan ngayong mga panahon na to na kinalabaw na mangga dahil sa mga pag-uugali nyo na yan. Mantakin nyo noong 2016, kulang na lang. Halikan nyo pati bukong-bukong nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil napagbigyan kayo. Ina mo Romualdez yan. Walang ya. Naknan tokwa, oo. Dahil na lang sa edad, kaya nagpipigil tayo dito sa totoo lang. Dahil na lang sa edad niyang si Imelda Marcos. Nagpipigil tayo. Pero sa totoo lang, anak ko, nakikita ko ginagawa yan, na yung ama nila hindi malaman ni Tatay Digong kung paano nila ipagtanggol. Ayan yung alin na yan, ipagtanggol itong si Marcos Jr. para malibing sa libingan ng mga bayani. Tapos, yung pamangking mo si Martin Tambalusus Romualdez, hindi mo mapagsabihan na, halika nga dito, come here, my nephew. Tatanong si Tambalusus, ano yun, auntie? Tigilan mo na yung mga Duterte. Konting kartesiya naman. Mahiya ka naman ng konti. Yung tito mo, tito ba, yung kamag-anak na natin yan, asawa ko yan, tito mo yan. Pinahintulutang malibing siya. Yun lang, napakalaking bagay na nun sa ating pamilya.
Di ba? Nailibing ang tito mo sa request niya. Mapili din pala tong si Marcos Sr. No? Matitigok na lang, gusto ko sa libingan ng mga bayani. Ako, hindi pa naman, no? Ako, simple lang, remake nyo sa akin. Nagtoko. Ano ho yan eh, simple lang naman ho yan. Dito ho natin makikita ang kawalangian nitong pamilya na to. Wala silang kahit katiting na yung hiya ba. Wala ho sila ni katiting na hiya. Yung ni katiting na pagrespeto. Madam Aimee, senador ho kayo. Ha? Yung meron ho kayong magagawa. Pwede ho kayong mag-ingay para tigilan nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa bagay, kung wala ka nga naman palang political will at kung sa mga hinaharap, magbebenepisyo ka sa ginagawa na yan sa mga Duterte, mananahimik ka talaga. Anak ng toko. Akala mo, di namin nababasa yung plan B, ha? Kahit yung plan M pa ninyo, alam mo yan. Yung plan manggagamit nyo, alam ho namin yan. Kaya nananahimik, yun lang naman ho yan eh. Pag nanahimik ka, pag kami ginagawa dito kay BP Sara, dalawang bagay lang yan. Sa mga susunod na panahon, magbebenepisyo ba ako dyan sa pagwasak na yan sa mga Duterte? Kapal-kapal na mukha niya. Nagmungkahi nito sa Korte Suprema na kinatigan naman ang pasyang ito. Ayoko na. Libo-libong nagmamahal at nagmamalasakit. Wala libo-libo. Kayo-kayo na lang yan. Huwag nyo na lukuhin mga sarili nyo. Madaming galit sa inyo ngayong mga panahon na to. Ang hirap sa atin, tayo, napaka-hipokrito nitong mga tao na to. Tigilan nyo ho yan. No? Grabe ho yung mga pinagagawa nyo na yan. Tigilan nyo yan, Senator Aimee Marcos. Dito sa bahagi ng video natin na to, alamin naman ho natin. Ito talaga gusto kong Gusto ko talagang malaman kung itong si Senator Risa Hontiveros ba, sasama sa atin sa paghumpay. Okay, kaya ho natin pinapalabas para makita ng mga kababayan natin dito kung gaano ka-hipokrito. Gaano kawalang hiya itong mga politiko na to. Game, ito ho mga kababayan. Ayun, ito na ho si Senator ayun, ito na ho ang ating kagalang-galang at minamahal na napakawalang hiyang Senator Risa Hontiveros. Palakpakan. Game. Again. Mga ginagalang at kagalang-galang ng mga kababayan. Palakpak. Wait lang, bago natin umpisahan. Tanungin ho muna natin itong si Senator Risa. Ito, simpleng tanong lang ho ito. Sasama ho ba kayo o hindi kayo sasama? Kasi, dyan sa mga panahon na yan, parali-rali kayo sa karsada. Nananawagan kayo na huwag mailibing yan si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ngayon, nagpahayag na si VP Sara, tutulong ho ba kayo o naging administration na rin ho kayo? Ito, kalaban niya administration, pero kakampi niya at the same time. Uso ngayon yung mangga Panahon ng mangga ngayon. Itong si Senator Risa Hontiveros, yung style nitong si Senator Aimee, medyo nakakabisado na niya. Yung pagiging manggagamit. Game. Kan po natin itong ating Citizens Assembly. Di po natinag sa ulan. Tulad ng hindi tayo natinag sa diktadura nung panahon ng batas militar. Mga kababayan, Yan mga akbayan, sila ho ang larawan ng tunay na kaalyado ng administrasyon ni Marcos Jr. Tandaan nyo ho, yung mga akbayan na yan, galit na galit kay Marcos yan. Pero ngayon mga kababayan, kitang-kita nyo naman, itong isa sa mga mukha ng akbayan sa politika sa ating bansa, talaga nagpapakaaso kay Risa at kay Marcos Jr. Hindi po talaga maitatawag na bayani ang isang taong pumaslang sa napakarami nating mga bayani. Nakakahiya naman po. Kina Lapu-Lapu, kina Rizal, sa lahat po ng mga tunay nating bayani, kung bigyan po ng hero's burial si dating Pangulong Marcos. Nakakahiya naman po sa ating kasaysayan kung ilibing siya sa libingan ng mga bayani. O yan na nga, ukay na namin. Kayo na nga lang hinihintay namin Sa totoo lang sila na lang hinihintay natin. Kompleto na ang tropa, ika nga.
Ano ho ba ang plano nyo? Eh, kayo lang naman ho, kumbaga, yung queue lang, nyo lang ho ang hinihintay namin eh. Ano ho ba ang plano nyo? Si Senator Risa, magdadala ng merienda, dadala siya sa ba? Kayo ho ba, anong dadalhin nyo kung sakaling mag-ano tayo doon, mag-rally, ay mag-ano tayo, maghukay tayo doon? Tanungin natin to si Senator Risa Hontiveros, anong dadalhin yung merienda? Yan. At tuluyan na ring ibaon sa limot ang mga mapapait at di matatawarang leksyon natin at alaala ng pakikibaka laban sa batas militar. Ang tanong ko, anong pwesto ng kapatid mo sa administrasyon ni Bangag? Ang tanong ko, bakit tahimik na tahimik ka sa kabila ng kabalbalan ng administrasyon doon sa 19 billion, dyan sa PhilHealth, dyan sa puro ayuda, dyan sa 5,500 flood control. Nasaan na si Risa na oposisyon? At laban sa diktadura, nakakahiya naman po sa libo-libong mga nagsakripisyo, mga martir, mga tunay na bayani, kung ililibing natin siya sa lugar kung saan sila dapat ang inilibing, ang ginugunita, ang pinasasalamatan habang panahon ng ating sambayanan. Sina Liliosa Hilaw at mga kahenerasyon niya at lahat ng mga nag-alay ng buhay ng marangal at walang nilalabag na karapatan ng kapwa Pilipino. Kaya't ako po, kasama po ng bawat isang nandirito sa ating Citizens Assembly, ay nananawagan kay Pangulong Duterte, pakinggan po ninyo ang tinig ng mga mamamayan, ang panawagan ng ating kasaysayan. Huwag ilibing si dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Huwag bigyang daan yang kabaliwan ng mga Marcos. Oy, kabaliwan ng mga Marcos, palakpakan! Kayo na lang hinihintay, maghuhukay na kami. Anak ng tawa. Sana nangyari dito kay Senator Risa, kabaliwan ng mga Marcos. Ano na, grabe naman ho yan, Senator Risa Hontiveros. Kayo na lang ho hinihintay namin, kumpletong na ho ang, kumbaga, yung tropa. Ano pa ho bang hinihintay nyo? Sabi po ni Pangulong Duterte, bubuwagin niya ang oligarkiya dito sa ating bansa. Hindi po niya mabubuwag ang oligarkiya kung ilibing niya na parang bayani ang isang taong namuno at naglabag sa karapatan ng mamamayan. Kumusta naman yung mga oligarkiya sa panahon ni Marcos Jr.? Na nga ba sinasabi natin eh. Kay Tatay Digong, yung mga oligark, pinabayad niya ng buwis. Dito sa administrasyon na to, tuwang-tuwa yung mga oligarko dahil party-party sila sa Malacanang. Yeah? Ganun lang naman yun. Kung nung panahon, alam niyo ba mga kababayan kung bakit itong mga TV station, yung mga malalaking kumpanya, galit na galit kay Digong? Dahil nung panahon niya, wala ho siyang pinalusot ni isa, yung Philippine Airlines na yan, yung mga malalaking kumpanya, nagbayad ho silang bilyong-bilyong buwis. Napakalaki ho ang nawala sa kanilang mga pera dahil si Tatay Digong, pagka hindi kayo nagbayad ng buwis, yun ang totoong pagwasak sa oligarkiya. Magkakapantay-pantay kasi itong mga mayayaman na to, naiikutan ho nila yung pagbayad ng buwis na yan. Ako, hindi ko kayo inuudyo ka na wag magbayad ng buwis. Obligasyon ho natin yun bilang mga Pilipino. Kaso unfair ho pagdating dito sa mga mayayamang oligarko na to. Ang galing ho nila, alam ho nila kung paano ikutan yung mga batas-batas na yan. Pagka ordinaryong Pilipino, hindi ka nagbayad ng buwis, naku po, hahabulin ka ng BIR. Pero nung panahon ni Tatay Digong, kaisa-isang presidente na kung saan itong mga oligarko na to, talagang dinismantle ho niya. O anong ginawa ng mga tan ba yun? Yung may-ari ng Philippine Airlines. O, nagbayad sila. Yung pagdating doon sa tobacco. O, hindi ko natin alam kung ano nangyari doon. Nakalimutan na ho natin. Pero marami yung doon eh. Marami yung issue doon sa tobacco na yun eh. Tuloy natin. Search natin para malaman natin ulit. Batay sa oligarchic rule. Isang malinaw na kontradiksyon. Kami naman po sa Senado, andito rin po sina Senadora Laila, ay isusulong po namin ang hinaing kong resolusyon laban sa isang hero's burial para kay Ginoong Marcos. At buo po ang loob... Uy! Ano na? G na yan. Yung resolution, maghain ka ulit. Itong si BP Sara, game na oh. Pwede na nating hukayin tapos itapon natin sa West Philippines Sea. Ayaw niyo ho ba yun, Senator Risa Hontiveros?
na yung sinasabi ni VP Sara, hindi ho pabor yun sa pinaglalaban nyo ng mga panahon na to? Po, buo po ang loob natin ngayong umaga na ating pong maisasagawa iyan. Mga kababayan, ang lugar ng mga bayani. Anak ng Tokwa, ang ano mo, ano bang, ba't mo kami dinadaan sa kalambingan? Pero